Mga Hukom, Kapitulo 20. Naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Ang mga Israelita mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beer-Seba sa timog at mula sa Gilead sa silangan ay nagtipon-tipon sa Mispa sa harapan ni Yahweh, kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 400,000 kawal. Ang pangyayaring ito'y nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano po ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay isinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeya at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Inuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at ipinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin. Kayong lahat ng naririto ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o tolda. Ito ang gagawin natin. Magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeya. Ang 10 bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo. Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibeya dahil sa kawalang hayaang ginawa nila sa Israel. Kaya ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibeya. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin at kanilang ipinasabi, napakasama nitong ginawa ninyo sa amin. Ibigay ninyo sa amin ang mga taga-Gibeyang gumawa nito at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel. Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip, nagtipon-tipon sila sa Gibeya upang lumaban sa ibang lipi ng Israel. Nang araw ring iyon, nakatipon sila ng 26,000 kawal bukod pa ang 700 piling kawal ng Gibeya. Sa kabuuan ay kabilang ang 700 na piling kawal na pawang kaliwete at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang digmaan ng mga Israelita at mga Benjaminita. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel at doon itinanong nila sa Diyos, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ni Juda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibeya. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito'y salakayin. Ngunit hinarang sila ng mga Benjaminita at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 na kawal. Gayunman, hindi sila nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, muli po ba naming sulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita? Oo, lusubin ninyo silang muli, sagot ni Yahweh. Kaya muli nilang nilusob ang mga Benjaminita. Ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibeya at sa pagkakataong ito'y ang mga Israelita'y nalagasan na naman ng 18,000. Kaya nagpunta sila sa Bethel at tuoy nanangis. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh at maghapong hindi kumain.
Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon ang kabanang tipan ng Diyos ay nasa Bethel, sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umagay pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa paligid ng Gibea. Nang ikatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita. At tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa sangandaang papuntang Bethel at Gibea at sa labas ng lungsod, humigit kumulang sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal Tamar, samantala lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibea ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod. Naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh at ng araw na iyon nakapatay sila ng 25,100 Benjaminita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Ang pagtatagumpay ng mga Israelita. Umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibea. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga roon. May usapan ng mga Israelitang umatras at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibea na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibea, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon ang mga Benjaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. At lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibea. Nang lumingon ang mga Benjaminita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibea. Sinamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap na nila ang mga kaaway, nalito ang mga Benjaminita at nagtangkang tumakas patungong kaparangan. Ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita at hindi nilubayan ang pagtugis hanggang sa silangan ng Gibea. Ang napatay sa mga pinakamagagaling na kawal Benjaminita ay umabot sa 18,000. Ang iba ay nakatakas papuntang ilang sa batong malaki ng Rimon. Ang napatay sa daan ay 5,000. Patuloy silang hinabol ng mga Israelita at nakapatay pa ng 2,000. Lahat-lahat ng napatay ng Benjaminita ng araw na iyon ay 25,000 na pawang mga matatapang na mandirigma. Ang nakatakas sa batong malaki ng Rimon ay 600 at ang mga ito'y nanatili roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang iba pang Benjaminita at pinatay lahat, pati mga hayop. Pagkatapos sinunog nila ang lahat ng bayang sakop ng Benjamin.